siya. Ang ganda ng ano, Okey, start na tayo. Magandang gabi pong muli sa lahat. Magandang hapon, tanghali, umaga, nasaan man kayong sulok ng daigdig. Kamusta po kayo? Nandito na naman tayo muli sa ating Holistic Medicine Live Consultation with Doc RJ. 'Yan. Pero bago ang lahat, paalala na naman uli tayo. Gaya ng dati, hindi tayo lumalayo. Ang holistic medicine po ay hindi po para sa lahat, para lamang po ito sa bukas ang isip, um, at malawak ang pangunawa na ang sakit po ay hindi lang po ito basta sakit lang na dumapo sa katawan dahil sa simpleng kapabayaan. Malalim po ang kahulugan ng mga karamdaman. Kung naumpisahan niyo yung kapapanood sa holistic medicine, years na po na paulit-ulit lang naman ako, eh. Una sinasabi ko, more on physical muna, understanding, science, and then next is, spiritual. Kasi nga, ah, itong katawan natin, ito po ay isang bahay lang po. Yung nasa loob, yun po yung espiritu na isang araw ay lilisan. Yung katawan iiwan sa lupa, kakainin ng lupa. Hmm. Sana 'yan naintindihan niyo 'yan kasi nga kapag hindi niyo naintindihan 'yan, maraming definition ng sakit, eh. Dalawa lang po. Una, yung nakasanayan na ng mga tao na pisikal po. 'Yan po yung kapag, inabuso mo yung katawan mo, yung sobra ka sa pagkain ng mga acid forming, ah 'di ka natutulog, may bisyo ka pa, tapos hindi lang 'yun, umiinom ka pa ng mga synthetic drugs, 'yan. 'Yan po ang isang hindi nakikita ng mga tao na ikaw mismo ang pumapatay sa sarili mo dahil nagpapasok ka ng sobrang asido sa katawan at, nilalason mo pa dahil nagpapasok ka ng synthetic drugs, eh. So, yun ang hindi mo nakikita na ikaw mismo ang pumapatay sa katawan mo, nilalason mo. Isa pa, hindi ka nainom ng tubig. Yung tubig sa'yo kung hindi soft drinks, beer, o kung ano-anong inumin na nagpapasarap sa dila lang. Pero hindi naman puwedeng ma-substitute yung tubig, talagang kailangan ng katawan ng tubig. Kaya lang kapag walang asin, wala pong silbi ang tubig. Kasi nga grabe ng filtration ang nangyayari, eh. Yung mineral ng tubig, halos na-deplete na because of this ano, process. Yung mga 'di ba halos lahat ngayon bumibili na ng tubig na masyado ng na-filter. So 'yan, napakahalaga ng asin at tubig. Sa isang litro at least, isang kutsarita, yung flat lang ha. Lasahan niyo yung tubig dapat maalat-alat, hindi maalat. At yan ang tubig ninyo hanggang sa huling oras niyo rito sa lupa. Napakahalaga na maintindihan niyo yan kasi isang nagpu-purify at preserve ng katawan ay asin. Kasi nung unang panahon, wala namang ref, pero yung mga karne-karne, tumatagal yan ng buwan, taon. At saka para hindi kayo pamahayan ng bakterya, bulate or fungus, kailangan meron kayong asin sa katawan.
Dok naman ng ano yan, kidney stone, high blood pressure, hindi. Hindi po totoo yun. Wag po kayong lahat na lang ng sabihin ng science, nagpapaniwala kayo. Hmm. Siyempre sasabihin po nila yan, yan po yung mga konduktor, mga doktor ng ospital. Yan po yan yung mga nagmarunong ba? Nagmarunong pa doon sa lumikha ng tao. Na itong katawan na 'to parehas po ng design ng mundo. Kung ang mundo ay meron pong 60 to 70% water, yan yung dagat, ito ay maalat, gano'n din ang katawan ninyo. Hmm. Na paano ko malalaman? Paano ko nalaman na maalat? Lasahan mo yung luha, pawis, sipon, blood plasma. Yung panubigan kung saan gumagalaw yung baby, kailangan maintain din yung salt nun. Hmm. Kaya nga may mga babae na mga nagbubuntis na nauuwi sa eclampsia kapag kulang sa sodium intake. Napakahalaga ng asin. Kung ayaw niyong mabulok ng maaga at pamahayan ng mga bakterya bulate, huwag niyong kalilimutan ng asin. Huwag niyong takutin ang sarili niyo kasi nga almost 11 years ko na 'tong ginagawa. Hindi naman totoo yung sinasabi ng mga 'yan. Lasahan niyo yung tubig kapag ang tubig ay maalat-alat, 'yan. 'Yan po yung tamang sukat. Hindi po maalat, ha? At saka at least 2 to 3 liters, at least. Hmm. At huwag kayong magtamad-tamaran uminom ng tubig. 'Yan po ang kulang ng mga tao. So, yun na nga, diyan nagsisimula ako sa pisikal. Yung pinakamalalim na kahulugan ng holistic medicine ay spirituality po yun. Kasi nga kung kung maaalala nyo, sinabi naman sa, 'di ba, sa kautusan na sinasabi doon, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay o pagkain, kung hindi sa salita na lumalabas sa lumikha, sa bibig ng lumikha ng tao, ang Diyos, ang Elohim ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, yung lumikha ng langit at lupa at lahat ng nilalang. Lahat ng lumalabas sa bibig niya, yun, doon nabubuhay ang mga tao. Hindi po sa pagkain. Doon po nabubuhay ang mga tao. Saka yung espiritu po ang tinutukoy ko. Kaya nga sinabi, 'di ba, sa Deuteronomy chapter 28, verse 58 to 61, kapag kayo hindi sumunod sa kautusan na nakasulat sa aklat ng pagtuturo, eh, bibigyan kayo ng mga sakit na nakamamatay kasama ang mga anak ninyo, buong angkan ninyo, mga sakit na hindi na nakasulat. Kaya nga pumunta ka sa ospital, ang daming hindi na ma-diagnose. At yung mga sinasabing sakit naman, high blood, diabetes, rheuma, o kung ano-anong cancer na lumabas na yun na na-diagnose, hindi talaga sakit yun kasi naging hanap buhay na eh. Ang tawag doon adaptive response. Nagre-react lang yung katawan ninyo kung, for example, high blood pressure. Sakit ba talaga yan? Siguro ay may imbalance. Yan, pwede mong sabihin yan. Kasi yung sakit, at babanatan mo ng synthetic drugs, hindi po solusyon yung synthetic drugs. Hindi po solusyon yun. At nung unang panahon wala namang mga medical doctors. Lahat ng tao 'pag may sakit pupunta lang 'yan sa pare, bibigay ng mag-aalay sila at makikiusap sa lumikha ng tao na pagalingin sila. Wala namang ibang totoong manggagamot kung hindi ang lumikha ng tao. Hmm. Kaya nga hindi puwedeng pakialaman 'tong katawan 'to, eh. Naku po, 'wag niyong pakikialaman 'tong katawan, kasalanan din po 'yan. Hmm, pakikialaman, hmm.
Ang daming nakialam dito sa katawan na 'to, asan na ngayon sila? O kung hindi lalong naparalisa, patay na. Gumastos pa, milyon. Tiinin mo 'yan, imbes na pambili ng pagkain o mga pangangailangan, eh, ibibili pa ng mga synthetic drugs. Hindi naman nag-iisip yung mga 'yan, 'di ba? Ano bang kinatatakutan niyo? Kung oras na, wala naman makakapigil nito, may pera o wala, pareho lang. Hmm, kaya nga 'yan, 'yan ang nakakalungkot lalo kapag may pera ka kasi lahat pakikialaman mo. Pati yung kalusugan mo pakikialaman mo kasi may pera ka, eh. Akala mo maliligtas ka ng pera mo. Yung mga opera-opera may cancer kuhanan ka ng sample. Yung mga may breast cancer kuhanan ka ng sample. Hmm. Tapos anong susunod na gagawin? O 'di ooperahan, butasin ka. Hmm. Gaano ka siguradong hindi babalik? Kumakain ka pa rin, eh. Hmm. Kadalasan halos saan mo nakukuha sa pagkain din, eh. Hindi lang 'yun. Napaka ano po, stressful po yung mga ginagawa ninyo sa buhay ninyo. Kaya nga 'pag hindi niyo alam ang katotohanan ng buhay, bakit ba tayo nandito sa lupa kung sa huli mamamatay ka rin pala. Nagpakayaman ka, lahat nakuha mo, naranasan mong kasiyahan dito, eh, ano ngayon, iiwan mo naman lahat 'yan, eh. Wala ka namang mabibitbit, eh. Hmm, lahat 'yan iiwan mo, lahat 'yan ay paghahati-hatian ng mga buhaya, ng kung sino man sa pamilya niyo ang buhaya, paghahati-hatian lang 'yan. Hmm. So, 'yan. Paano dok 'pag may sakit anong gagawin? O 'di makinig ka ng GMN Holistic Medicine. Lahat ng kayang gawin sa natural na pamamaraan katulad nung unang panahon, maliban sa kung malakas ang loob niyo, kasama na yung mga aksidente. Kasi yung iba, paano 'pag naaksidente? O 'di kung ayaw mong maubos ang dugo, 'di patahin mo. Kasi naaampat din naman yung iba, eh, nagagawan ng paraan 'yan, eh. 'Pag inano mo lang yung pressure, halimbawa nasaksak ka, hmm, mapipigil mo nagsasara din 'yan mag-isa, hmm. Kung ayaw mo 'di pumunta ka ospital, nabalian ng buto, na-dislocate, oh, 'di tulad ng mga natapilok, hmm, nahulog sa puno o kung saan naitukod yung kamay, lumabas yung buto rito, naibabalik lahat 'yan. Gano'n ginawa ng Diyos ang tao. Flexible itong katawan baka akala niyo parang ano 'to, parang rubber na na naibabalik kung ano man yung na-dislocate or disalign. Kung gusto niyong tumakbo ng ospital, yung nalason, nagagawan pa rin ng paraan yan naturally. Hayaan mo lang sumuka yan, magtatae yan. Itong katawan na 'to ilalabas niya lahat yan. Hmm. Ano pa, nakagat ng aso? Yun ang hindi niyo naiintindihan. Nakagat ng aso, tinakbo niyo pa sa ospital o babakunahan yan, ang laman din rabies. Imagine mo dinagdagan pa. Eh, nasaan yung sentido komún dun? Dok tulog naman daw yun, eh, pinatulog daw na rabies. Naku, nagpapaniwala kayo dun sa mga pinagsasasabi ng mga 'pag nakagat ka, enough na yung kagat sa'yo, kayang labanan ng katawan mo yun. Huwag ka lang matatakot kasi nga puwedeng mag mag-travel yan sa buong katawan mo pero kapag ninenerbiyos ka, of course imbis na lumaban yung katawan mo lalong babagsak, 'di ba? Manginginig ka lalo na kung malapot ang dugo mo, yun ang isang problema rin. Puwedeng cardiac arrest, hmm.
Yung mga lason, lahat yan kayang labanan ng katawan. Huwag ka lang matakot. Kung oras na, bakit? Marami ngang tinakbong ng ano, nakagat ng aso, nakagat ng natuklaw ng ahas. Kahit na naturo ka na, patay pa rin eh. Sabi ko nga kung oras na. Okay? Ang may-ari ng buhay siya lamang po ang kukuha. O eh, wag lang kayo matakot. Meron na naman nga ako nakikita, mga balita about leptospirosis. Dami kasing baha diyan sa Bulacan. Hindi niyo ba alam yung walang walang leptospirosis pwede magpapabakuna daw ng leptospirosis. Hindi niyo alam leptospirosis din ang laman yun. Hmm. Aralin niyo kasi lahat. Kasi nga yan yung kinuha yan sa homeotherapy, yung mga practice ng mga medical doctors na like cures like. Kapag kung ano yung sinasabi nilang bacteria o virus na na-discover nila, hmm, tinitest nila yan dun sa mga tao para malaman nila kung anong reaction. So, sasabihin nila, oh, meron kang ano, nakakagat ka ng o napasukan ka ng leptospirosis na bacteria na yan. Kailangan mo magpabakuna. Hmm, tay ka dyan. Iyan laman din ng leptospirosis. Kung nakagat ka nga ng aso tapos dadagdagan mo pa. Kaya nga ang daming nauulol kasi nga yung mga may idea nung ganoon, eh ulul din. Ay nako. Kaya nga ang daming namamatay dahil sa kanyang kamangmangan. Mas marunong pa ba ang tao dun sa lumikha sa kanya? Sige nga. Hmm. Kapag nakagat kayo ng aso, di linisin mo lang. Yung pumasok na rabies dun sa loob, kalma ka lang. Hydration, di ka muna kakain. Hayaan mong within 12 hours, obserbahan mo 24 hours yung katawan mo. Basta hydrated ka lang, ka munang kakain. Kayang ano, i-eliminate yan ng katawan mo. May immune system itong katawan. Merong defense mechanism ito. Mm. Kapag nilalagnat ka, ibig sabihin, isang paraan na rin yun para lumaban ang katawan mo dun sa mga bakterya. Kaya pinapatay sa pamamagitan ng pag-iinit. Mainit. Mainit ang katawan. Mm. Hindi yan basta-basta makakapaminsala. Mm. Kasi nga, yung mga sinasabi na natuklaw na nga lang ng ahas, di ba? Tapos anong dadaling ka? Babanatan ka ng anti-venom. Eh ano ba laman nun? Venom din. So nagdagdag ka, ibig sabihin nagkaroon ng ano, dinagdagan nila para lalong mag-react yung katawan mo dun sa venom. Pero ang katotohanan nun, nagdagdag ka pa ng venom. Ganon din yung principle nung rabies. Nagdagdag ka pa rin ng rabies. Sometimes hindi kinakaya ng katawan eh. Hmm. Kaya nga hindi safe yung ano, i-observe mo muna. Sabi ko nga, kung oras na, wala namang makakapigil eh. Ba't ka ba na nakagat? Ba't ka ba namatay? Kahit na nabakunahan ka pa. Kasi nga oras na eh. Alam sa langit lahat na nangyayari dito sa lupa. Hindi pa pwedeng lahat ng namatay rito, magugulat na lang, eto na, nasa harap ka na ng lumikha. Walang ganun. Lahat ng nangyayari dito sa lupa, alam sa langit. Kung oras mo na, oras mo na. Kaya nga alisin lang po ang takot. Kasi nga, yan ang papatay sa'yo una. Kasi nga, pagsubok po lahat ang nangyayari. Tandaan niyo, bagyo man ito, lindol, mga sakit, problema, kahirapan, lahat po yan. In general, ang tawag lang po dyan paggising. Ginigising po ang lahat ng tao. Kailangan
malaman ng lumikha kung sino bang tatawagin nila. Kung yung kapwa ba nila tao o yung lumikha, dun ka ba hihingi ng tulong? Hmm. Kanya lang, hindi sapat yung tumingin ka sa itaas. Kailangan kilala mo kung sino yung tinatawag mo. Alam mo kung sino siya. At meron, alam mo yung pamantayan niya. At alam mo dapat ginagawa mo, sinusunod mo. Hmm. So, yan. So baka meron po kayong, Brad, naririnig mo ako? Okay. So baka may, yan, dyan muna tayo. Baka may gusto kayong itanong dyan, yung mga audience. Kung baka meron kayong gustong itanong, i-text nyo lang po rito sa comment section or gusto nyo magpakonsulta, pasok lang po kayo dito sa ating Zoom, live Zoom. Okay? Bati muna tayo. Magandang gabi po. Ah, sa lahat po ng sumusubaybay, magandang gabi po dyan. Dennis Bernardo Jose, Henry Zabate, Christy Sakay Sugano, Ronnie T. Divino, Nelski Legarbes, Sepora Legaspi, Corazon Falsario, Ralph Gapayaw. Ayan. Ah, bakit po maraming nagkakaroon ng lifestyle diseases ngayon? Pag sinabing lifestyle diseases, hindi, yung lifestyle nila kasi puro na lamon. Kaya nga, lifestyle diseases. Ang simple lang naman dyan, wala ng control. Ang tao kasi more on pleasure talaga eh. Wala kang ano eh. Hindi makokontrol talaga eh. Kaya nga ang ending, metabolic acidosis. Sa mga nakakarinig, pag nasobrahan ka talaga ng pleasure, kasi ano bang, pag kumakain ka ng masarap, ano bang hormones ang dominant dyan? Of course, yung ano, dopamine. Walang pinagkaiba sa nagshabu, nagdroga, tumataas yung dopamine release. So, very satisfaction yung hormone na yun. Kaya nga addiction ang nangyayari. So, hindi nila napapansin. Nagkokos na ng metabolic acidosis. Andiyan na lalabas na yung mataas na glucose sa dugo. Yan, may chance na maglapot yung dugo. So, ang kakambal ng kung tawagin nila sa medical ay diabetes kasi nga mataas yung glucose, ang kakambal niyan, high blood pressure. Pero yung iba naman, hindi naman nila na kinakaya nila. Naglalaro pa yung ano, yung mga ugat. Hindi pa ganun katitigas. So, kaya nga, hindi lang yun. Mataas yung kung tawagin nila ay gallstone formation, mga hirap umihi, hirap dumumi, malabong paningin, maraming galis, mga kati-kati sa katawan. Yan. Because of this metabolic acidosis due to dopamine release because of addiction to food. Yan. Yeah? Kung hindi carnivorous, carnivorous din. Di po ba? Yan ang mga tao. Masarap eh.
pati sa katawan, yan. Magandang gabi po, kay Rodel, si Brad Rodel. Magandang gabi po sa buo ng Holy Ask po Doc, bukod sa huli na propeta 3:12 tungkol sa pamimigati ng kabataan, may iba po bang dahilan kung bakit nagiging bayolente ang mga kabataan o estudyante ngayon tulad ng namamaril sa eskwelahan nila mismo? Hindi ka- hindi na lingid sa ating kaalaman. Nagbabago na ang mga pag-uugali ng mga kabataan. Bakit? Exposed na kasi sila sa technology. Kung 'di ba years ago merong mga nabalitaan kayo na mga, ah, yung mga games ba at saka merong mga site may naging pasyente pa nga ako rito, tinangka niyang patayin yung mga magulang niya. Bakit? Eh, inuutusan nung ano, nung kung saan yung merong site na website na nagtuturo ng kung ano-ano sa mga kabataan, parang bini-brainwash sila. May parang evil doon sa site na yon. Parang hini-hypnotize lahat ng mga bata na gumawa ng masama. Parang yun ang pinaka ano test na ano hindi na sa atin bago 'yan. Bakit? Kasi nga exposed na sila sa lahat, lalo na itong technology, lalo na yung games, yung patayan palagi dun sa games, 'di ba? Dati meron pa nga yung barilan, 'di ba? Tapos may mga games na natuto nga magnakaw na yung mga kabataan, 'di ba? Because may mga games sila na kailangan nilang loadan ng ano, kasi may bayad 'yun eh. Eh ikaw pag nahinto ka sa games na 'yun, addictive na eh. 'Yun nga sabi ko nga dopamine eh. Walang pinagkaiba to sa mga drugs eh. Nagki-create ng addiction yung games eh. At saka yung site na napapasok ng mga kabataan ngayon mas matindi. Merong ah, parang may mga evil works doon na nai-hypnotize yung mga bata. 'Di ba meron nga yung sikat na roadblocks ba 'yun? Hmm. Roadblocks? Putik. Grabe, merong mga games na 'yan kung gusto niyang saksakin yung ano, nagagawa niyang laruin yung basta unlimited yung puwedeng gawin niya dun sa games na 'yun. May gano'ng games na babanggain mo, sasagasaan mo yung ano, imagine mo 'yun. Kaya nga ang buhay talaga wala na, paikli ng paikli because ang mga tao talaga namumuhay na sila parang hayop lang din, eh, 'di ba? Isang araw kakagatin ka rin niyan. Yung mga addictive na sa ano lalaro ng games na 'yan, unti-unting yung espiritu niya wala na talaga. Hindi na wala na siyang pakialam sa paligid niya basta siya yung hinahanap ng katawan niya na dopamine release, kailangan niya magawa 'yun. Kaya yung iba nagnanakaw, nangho-hold up, 'di ba? Because para lang maglaro ng mga yung dati 'di ba nakakaano 'yun, yung mga kahit nga matanda naglalaro ng Dota, 'di ba? Yung mga games na 'yun tapos yung may grupo-grupo diyan, ay naku, 'di nila alam ginagamit ng negative force 'yun or yung evil, yung oras ng mga tao inuubos. Dun sila nagfo-focus yung ano nila, katawan nila, ano ka na, control ka na dun. Hindi ka na basta-basta makakaalis. Hmm. Yan ang nangyayari ngayon sa mundo na 'to. At depende sa lugar 'no, kasi may mga bata nga na 10 years old pa lang
marunong ng humawak ng baril, iba namang nangyayari doon sa Middle East. Hmm. Tinuturuan nila itong mga bata na 'to na humawak na ng armas. 10 years old kaya ka ng patayin sa Middle East, grabe. Hmm. Hindi na ano 'yan, hindi na bago. May mga gang-gang na nga 'di ba, mga nangre-rape, gang rape, mga bata rin 'yun. Hmm. Lahat na ng ano ngayon because yung kaya naman maraming gang because maraming batugang, hindi lang 'yun, yung nabubully ba, ayaw nilang nabubully sila, sasali sila sa ano, gang. So, 'pag nasa gang na sila, 'yun, tumatapang, 'di lalong mas magulo 'yan. Kaya nga, hmm, meron pa mas matapang dun, walang gang, pero once naka-hit-hit 'yan ng ano, ng rugby, yung rugby boys, naku, hindi mo kayang ano 'yan, aawayin ka talaga niyan. Kailan lang 'di ba, ang daming pumasok pa sa jeep sa Guadalupe, hinabol yung sinasaksak yung matanda, grabe. Ay naku, wala talaga ang mga tao ngayon kaya nga ubos oras ang ginagawa. Hindi nila naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng battle of the screen. Alam niyo ba yung battle of the screen, yung ang sakit na ng tao ngayon puro gano'n. Hmm, 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 hmm. 'Yan ang sakit ng mga tao ngayon. Alam mo sa isang bahay, tingnan mo, dati nag-uusap 'yan, ngayon kanya-kanya na susulok 'yan. Ah, makita mo yung mga bata hindi na nakakain, late na. Bakit? Hindi pa tapos naglalaro pa, eh. 'Yan, battle of the screen. Puwed Sabi dito ni Rodel, "Di po kasi ako makapasok dahil nasa trabaho po ako." Naisip ko rin kasi baka may drugs do'n, sa vape o panigarilyo. Bihira na kasi ngayon kabataan ang hindi naninigarilyo. Kaya suspenso ko baka do'n inihahalo sa huling pagsuri nasa 3,000 chemicals ang actually, may nangyari ng ganyan. Meron silang ginagawa na hinahalo nila sa vape. Yung iba talagang meron pang secret na nilahalo sila para maging tumaas yung, addiction. Kaya nga yung mga kabataan kaya lang hindi pa yun ang malalim, eh. Maraming kabataan na yung because of yung site ba, yung website. May website na evil talaga, na-ban na nga dito sa Pilipinas yun kasi kailan lang nga, ilan ng kabataan na nabiktima nun. Na inuutusan pa na magnakaw, parang yun ang ano, test sa kanila. 'Pag nagawa daw nila yun, eh, pumasa sila parang yan nga yung mga ano, gusto ng power din. So, parang may mga gano'n, meron silang seeker ba yung mga yan. Hmm. Pupuwede rin yang sinasabi mo, Brad Rodel, pero yan nga ang mga ano nga, ah, puwede naman yan yung sinasabi mo. Kaya lang yun nga, hindi na ako nagtataka dahil ang mga kabataan ngayon, eh, hindi na kasi hindi ako natingin sa katawan, eh. Kaya nga yung sa espiritu ako nakatingin. Madali talagang malinlang 'tong espiritu na alam na ng kabataan ngayon na kapag sila ay nakadisgrasya, nakapatay o kung ano man, dahil sa batas na ginawa ni ni Pangilinan. Alam nila. Kasi kung nanonood kayo ng mga ibang mga palabas na for example, may mga Korean na nagpalabas na nagnanakaw, nambubuli, nambubugbog, mga bata, ng kapwa nila estudyante. Alam nila hindi sila ikukulong. Hmm, 'Yan ang reason lang nila. Alam nila na may karapatan sila. May mga gano'n,
kung may palabas kasi sumikat, kailan lang sa Korea ba 'yun? Hmm, na regarding sa school, hmm. 'Yun, maraming gano'n din alam nung kabataan nila, alam ng mga kabataan ngayon na may batas na protection, may protection sila dun sa batas na 'yun. Hmm, katulad nga yung batas na ginawa ni Kiko na yung mga menor de edad. Menor de edad, kahit menor 'yan alam niya na yung ginagawa niya, 'wag mong sabihin hindi alam yung ginagawa, kalokohan 'yan. Sabi ko nga yung sa Middle East, 'di ba, 10 years old pa lang humahawak na ng baril, hmm, nagnanakaw na. Magandang gabi sa inyo diyan, FT Lomboy. Nag-umpisa naman ng bakulam sa ano 'to, Tigdas. 'Di naman po lahat nga ng sinasabi ko na lahat ng management ng allopathic medicine, kung tutuusin hindi po puwede talagang pumasok sa katawan ng tao 'yan. Kasi nga foreign substance 'yan, hindi po 'yan pagkain. Kaya nga i-check niyo na lang yung mga side effect. Every synthetic drugs na gagamitin sa inyo, silipin niyo man lang. Kaya nga nandiyan ang technology, type niyo lang sa Google anong side effect, eh. Ang isang nakakatakot na side effect which is anaphylactic, puwede kang mamatay. Yung traumatic shock, pagpasok biglang namula ka na lang tapos nahirapan kang huminga, yun puwedeng mangyari sa'yo yun. Hmm, ang da ang dami na nangyari ng ganyan, nung nauso yung nag-start yang Bakulam. Kailan lang 'di ba, may mga nabakulaman, may mga style pa sila diyan, magkakalat muna sila yung una, babakulaman daw ng may na-expose na dati yan nila Capre, 50% hindi water, saline, parang gano'n. Wala yun, eh. Yung second and third, ayan nandiyan na yun yung totoo. Siyempre pakakagatin ka muna, hmm. Ano lang daw yun, natural lang daw yun, hindi natural yun. Foreign yung pinasok mo naturalmente magre-react yung katawan ng tao. Meron ngang, allergy sa mga pagkain, eh. Eh, how much more yung foreign substance pa ipasok mo, 'di ba? Hmm. Kasi nga ang tao pakialamero. Sabi ko nga mas marunong pa ba yang mga 'yan kaysa sa lumikha ng tao? Oh, the moment na pakialaman mo 'tong katawan na 'to at may nangyari dito, sinong mananagot? Wala. Bakit? Nagpirma kayo ng waiver, eh. Subukan mong walang waiver, papayag ba yang mga 'yan? Oh, 'di ba? The moment na pumirma ka ng waiver, yari ka na. 'Yan ang ano, 'yan ang 'yan ang papatay sa'yo, bakit? Eh, wala ka ng ano, eh, wala ka ng control dun, bakit? Nagpasakop ka na sa management nila, eh, so sila na ang masusunod. So, hindi mo pa binasa kasi English. Hmm. Lahat ng management nila gagawin nila sa'yo, papa-test ka nila, kung ano-anong test ang gagawin niyo sa dugo mo, sasabihin, "Oh, mataas ang kolesterol mo." Tanong mo anong nararamdaman? Wala. "Uy, bagsak yung kolesterol mo, mababa yung platelet mo, lahat bagsak." Tanong mo kung anong nararamdaman? Wala.
Bakit ko nalaman? Ginagawa ko rin yung mga yan, eh, iniimbestigahan ko yung mga pasyente. Kapag nagpa-check-up sila dun sa mga laboratory nila, lahat ng abnormal, yun ang interesado ko eh. Anong nararamdaman? Halos kadalasan, halos lahat, walang nararamdaman. Kahit ngayon, ang tataas ng blood pressure, glucose o cholesterol, tanong mo anong nararamdaman? Wala. Bakit kaya, Dok? Tapos, eto ka, magugulat ka. Yung normal, ang daming nararamdaman. Yung normal yung laboratory normal. Pero tanungin mo anong nararamdaman? Madami. Teka, ba't hindi ata nagtutugma? Abnormal, walang nararamdaman. Yung normal, ang daming nararamdaman. Baliktad. Hmm. Kasi hindi nga pwedeng sabihin yung laboratory na yun ay totoo. Kaya nga hindi ako natingin sa mga ganyan. Aksayang pera lang yan. Anong nararamdaman mo? Yun ang tinatanong ko palagi. Anong nararamdaman mo? Nahihirapan ka bang huminga? Masikip ang ah, parang naninikip yung dibdib mo? Malabo ang paningin mo? Meron ka bang ganyan na nararamdaman? Hirap ka bang huminga? Yun. Ibig sabihin, yun na nga, yung sinasabi ko palagi metabolic acidosis. Dahil sa bumagsak na yung pH ng dugo, andyan na yung lumapot ang dugo, nandyan na yung pamamaga, impeksyon, bukol at bara. Yan, makakaranas ka niyan. Pero yung iba, walang nararamdaman ng ganun. Kahit kain pa ng kain ng kung ano, okay lang sila. Bakit? Kasi nga meron tayong tinatawag na tolerance. Okay? Walang pinagkaiba sa nag-iinuman tayo, di ba? For example, ako, isang bote lang, lasing na ako. Ikaw, dalawang case na walang nangyayari pa sa'yo. So, iba yung katawan ko sa katawan mo. Mataas ang tolerance mo pa sa acidity. Merong ganon. So, dapat ganon. Naiintindihan dapat yung katawan. Hindi basta pakikialaman mo yan. Hmm. Metabolic acidosis na yung case dahil kalalamon, tumaas yung blood sugar, glucose, blood pressure, pati cholesterol, babanatan mo pa ng mga synthetic drugs. Hmm. Nag-failed ang liver and kidney. Ang ending, dialysis. Ay, nako. Yung mga apo ko, di ko pinabakulaman. Totoo naman. Kaya nga may consent, merong waiver. Kasi marunong na nga ang mga tao ngayon eh. Kaya nga may mga doktor na nag-aano yung mga nagbablog ng mga medical doctor. Sabi nila, bakit wala na nagpapabakuna ngayon? O konti na lang. Hindi lang. Yung mga, ba't pati daw yung mga hindi na nagme-maintenance? Siguro nakapanood ng GMN Holistic Medicine. Hmm. Natuto. Baruch Hashem. Kung ganun man ang nangyari, Baruch Hashem. Sabi ko nga, sa totoo lang, wala naman talagang doktor na nagpapagaling. Kahit ako, nagkakasakit ako eh. Pag inabuso ko tong katawan ko eh. At kapag may sakit ako, dapat alam nyo rin. Nagre-repair lang yung katawan ninyo. It's either nakalimutang napasarap sa pagkain, mga ganun. Wala kang tulog, walang pahinga. Natural, magre-repair yung katawan mo. Hintayin mo lang. 1 day, 2 days. Magre-reset uli yan.
Hindi yung banatan mo ng kung ano-ano synthetic drugs. Ano yun? Nagre-reset po, nagre-repair, nagde-detox ang katawan natin ng kusa. Huwag niyong pakialaman. Huwag marunong pa kayo sa lumika. Kaya nga pag pinakialaman niyo yan, yan. Kayo mismo ang papatay sa sarili niyo dahil pakialamero kayo. Di ba? Sabi ko nga uli, alisin ang takot. Kung oras na, oras na. Tanggapin mo lang na ikaw ay naging pasaway talaga rito sa mundo na to, kaya hanggang dyan ka na lang. At wala kang naintindihan. Lilisan ka na lang sa mundong ito, pero wala ka pang naintindihan kung bakit ka nandito sa lupa. Wala kang naintindihan. Pakiramdam mo, alam mo na yung ginagawa mo, which is hindi. Hanggat hindi mo naintindihan yung sinasabi kong Torah, hindi mo alam kung paano i-apply sa buhay mo, wala ka pa ring naiintindihan. Hmm. Subukan mo lang malaman ng mas malalim. Hmm. Kasi kapag hindi, wala. Ikaw ay namumuhay na maraming maraming kasalanan. Hindi ka pa nakakapagsisi ng totoo. Dahil hanggat hindi mo naiintindihan yung Torah or 613 instruction, hindi ka pa nakakapagsisi ng totoo. Mm. 613 instruction, hindi ka pa nakakapagsisi ng totoo. Yan. Baka po may tanong kayo dyan, i-text nyo lang po. Baka po may tanong kayo. Brad, may tanong ka ba dyan? Ah, paano po nakakaapekto ang stress sa ating puso, utak at immune system? Yun na nga, pag stress kasi tayo, of course, yung brain function natin nagkakaroon ng panic attack. So, nandyan nangyayari yung bumibilis yung tibok ng puso, malakas ka rin gumamit ng tubig, so pwede magkaroon ng paglapot ng dugo, pwedeng tumaas yung blood pressure, ah, humihina ang immune system kasi nga stress. Hmm. Mas nakakapagod kasi yung isip ka ng isip. Mas nakakapagod yun eh. Hmm. Kaya nga pag stress ka, nagre-reflect sa puso mo, bumibilis ang tibok ng puso or humihina yung tibok ng puso. Hmm. So apektado ng lahat. Yung imbis na nagre-repair yung katawan mo, yung internal organs mo, hindi niya magagawa yon. Bakit? Stress nga eh, weak energy or sobrang bilis. Hmm. So yun ang nagiging dahilan kung yung stress na yan. Unang-una, hindi ka makakapag-create ng hormones na may kinalaman sa pagtulog dahil stress ka,
'di ba? Yung sleep hormones mo bagsak din, so hindi ka makakatulog, hindi ka rin makakadumi. So yung mga basura sa katawan mo hindi mo maitatapon. Nasa loob lang ng katawan mo magko-cause yun ng kasama na rin sa metabolic acidosis. Because yung basura kailangan within 24 hours kailangan mailabas lahat yung pinasok mo. Yung mga organs na kailangan i-repair, kailangan mag-repair. Kapag stress ka, hindi nagagawa ng katawan mo yun. So, marami nangyayari. Hmm. Lalo na kung si Judith, 'di ba? Palagi mong kilala mo si Judith. Pag 'yan pinupuntahan ka na ni Judith, yun ang mabigat na nagko-cause ng stress, si Judith. Ay nako, Judith sa kuryente, Judith sa tubig, Judith sa lahat ng Jude, lahat na ng Ju, bayaran sa mga utang-utang. Ay pero Baruch Hashem, lahat naman 'yan, matatapos din. Kaya nga hindi tayo basta-basta gastos lang ng gastos. Doc RJ, 'pag constipated. Kapag constipated, ilang taon po 'yan, Ma'am Tina Katipol, ilang taon yung constipated? Kayo po ba 'yan? Ma'am Tina Katipol, sino po ang may constipated? Sino po, kayo po ba? FT Lomboy, may nagtanong sa akin, Dok, kung ilang taon na ako. Sabi ko, 71 na ako. Nagme-maintenance ba kayo? Hindi. Wala kayong sakit? Wala. Sabi, anong ginagawa nyo? Tubig asin lang. Oo nga. 6 years na. Oh. Imagine mo yan. So, Baruch Hashem. Yan ang ano. Aso, si Ma'am Tina Katipol pasaway. Pag mga ganyan, hindi muna kayo kakain. Gaano katagal na hindi nadudumi? Ilang araw na? Ma'am Tina Katipol, ilang araw na po na hindi nakakadumi? Kasi nga, pag umabot na yan ng ilang araw o linggo, meron tayong problema na pwede magkaroon ng impacted stool because may bukol sa loob. Yan, pwede yan. Paano nga naman magmo-move yung stool kung merong nakaharang na bukol? Sige nga. Hmm, pwedeng ganoon. Kaya, o kung 2 days, ala pa yan. Pag yan umabot ng linggo at hirap na talagang dumumi, yun, pwedeng may bukol yan. Kaya hindi nagpa-pass through yung dumi dun sa colon kahit na nagkakaroon ng peristalsis movement. So kung 2 days, ano pa yan? Huwag ka munang kumain ng ano, kung anong pagkain. Bumili ka lang ng papaya. Yung papaya lang, kung may papayang hinog. Yun lang kakainin mo. Kung meron kang saba na hinog din, yun lang muna kainin mo. Mga dalawa, tatlo, o apat para itulak yan. Kapag lapis,
manipis lang, ibig sabihin meron pong scale. Okay? Yung scale po, yun po yung kumapal na po yung gilid. Okay? Ganun po yun. Kaya manipis po yung inilalabas, meron pong makapal sa gilid. Hmm. Meron ganun. Ganun po ang pwedeng para kang nakakita ng tubo na merong ano sa gilid. O kaya nga, lahat ng ilalabas, maliit na, manipis. Hmm. Kumain muna kayo ng papaya, saba, yan muna ang pagkain nyo. Or mga smoothie, yan, mag-smoothie kayo, i-smoothie nyo na lang. Hmm. Wala mo nang kakain ng karne o kung ano man na meat maliban sa itlog. Pero for the meantime, yung sinabi ko, yun lang muna, yung papaya, kung maaari, papaya nga lang eh. Or mag-blend ka rin ng pinya, yan. Mag-blend ka rin ng pinya, yung smoothie rin na pinya. Paghaluin mo na yung pinya at saka papaya. Kung may avocado, di, mamahalin na yun, wag na. Pamahal ng pamahal. Papaya at saka pinya lang, paghaluin mo. O kung hindi, papaya smoothie. Papaya smoothie. Or kung may hinog din, gamitin nyo yung bibig, nguyain na lang kung wala kayong blender dyan. At saka baka nai-stress na naman kayo. Isang dahilan din ng constipation is stress. Pwede rin yung hilaw na saba pero yung mahinog-hinog na siya. Kung meron kayo para maitulak. At saka dapat kayo ay naglalakad po. Okay? Maglakad din po kayo. Baka tamad na kayo maglakad. Kung kayang tumakbo, di tumakbo. Kung meron ngang ano mag-pampers muna kayo kasi kapag tumatakbo kayo, makakamagulat kayo. Bigla nang bumagsak yan. Malaglag na lang yan. So, kung may nakikita kayong pataas na, no, na pwedeng pagjagingan, yung pataas, yon. Kailangan din kumilos para mag-move yung ano. Kasi gravity. Lahat naman bababayan. Sabi ko nga, pag, pagdudumi rin kayo, matuto kayo mag-squat. Kung katulad ng mga bata, na, kasi nga, doon sa labasan ng dumi, meron pong nakasakal na laman doon. Muscle pala. Ang tawag doon, puborectalis muscle. The moment na nakatayo ka, nakasakal yun. At kapag umuupo kayo, hindi po sapat yung upo lang na upong mayaman sa inidoro, yung mataas na inidoro. Dapat po nakatungtong ang paa ninyo dun sa ano, sa upuan para dapat yung tuhod na abot sa dibdib para squat katulad ng mga bata at matuto kayong lower diaphragmatic breathing. Yung mga sa mga nanganganak ba, mag-iipon ka ng hangin dun sa tiyan, hindi sa dibdib. Matuto kayong ganun. Kasi nga dahil lang din sa positioning, kaya nga hindi siguro kayo nadudumi. Baka doon sa pag-upo nyo sa inidoro, para kayong mayaman na naka-executive pa, nakaupo. Dapat ang inidoro ninyo mababa talaga. Dapat lahat ng tao pag dumudumi naka-squat. Okay? Tapos matuto kayong lower diaphragmatic breathing or mag-iipon ka ng hangin sa tiyan. Mm. Pero naipit mo na siya dahil nakadikit na sa dibdib mo yung tuhod mo. Saka ka huminga ng lower diaphragmatic breathing, magugulat ka biglang, boom! Parang time bomb yan. Hmm. Kaya, sigurado
Siguraduhin mo lang na walang taong makakarinig ng pagsabog. Nagsusumba daw siya o nagsusumba ka. Kung nagsusumba kayo, okey na rin naman 'yan. Kanya lang, yun na nga, ang naiisip ko lang kapag may mga constipation at kahit nagmo-move ka hindi na nawawala, pakiramdaman mo yung tiyan mo kung ito ba ay matigas. Matigas ba siya o malambot? Hmm. Kasi nga hindi natin alam baka may bukol po 'yan. Kaya yung paraan nung ano, nung iba, butasin. Pero sabi ko nga, 'wag niyong pagagalaw, huwag niyong hayaang pakialaman ng katawan ninyo, kung oras na, oras na. Hayaan na lang natin dumating yung totoong oras, hindi yung pangungunahan niyo yung lumikha ng tao, pakikialaman yung katawan, 'wag pong gano'n. So, yun lang. Maghanap ka rin ng ano, ng dates or prunes, 'yan, dalawang 'yan, dates at saka prunes. Pampadumi rin 'yan, laxative din 'yan. At kung baka nga nai-stress din kayo, isa rin 'yan. So, 'yun, alisin lang po yung takot. So, ayan, ano na tayo, 9:30 na pala. So, ayan, again maraming salamat pong muli. Pack na tayo. Maraming salamat po muli sa lahat po ng sumubaybay sa ating programa na Holistic Medicine with Doc RJ live consultation. Magkita-kita na lang po tayo muli next week po 8:30 po ulit Tuesday. Okay? So ang paalala ko lang palagi, huwag niyong kalilimutan ng inyong tubig at asin. Okay? Napakahalaga po nun. Huwag na huwag niyong kalilimutan ng inyong tubig at asin. Yung mga wala pang ano diyan, mga pang-asin-asin diyan, umorder na po kayo sa aming programa para yun din makatulong kayo sa aming mission. Okay? So, yun, pack na tayo, kapatid. So, again, maraming salamat po. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen. Baruch Hashem. See you on Friday, kapatid. Baruch Hashem. Mauna na ako.